Sabi ng ganon dito, sabi ng ganon, solusyon ng China sa pagtaas ng petrolyo, imbakan ng langis. Mag-iimbak ng langis, mga kapatid. Ayos yung China, no? Kumbaga, naghahanda sila, nagre-ready sila kung may mga sakaling hindi magandang mangyari sa kanilang bansa. Dito sa Pilipinas, ang pinakamatalinong magagawa ng presidente natin ngayon ay, sabi, magsakay muna para makatipid sa langis. Ang galing. O halimbawa, 6 kami, may sasakyan kami. E di pag nag-commute kami, di ba mas mahal? Depende sa layo, ano. Pero kung magsasasakyan kami o kaya tricycle na lang, yung sarili namin tricycle, e di parang mas makakamura pa kami. Tsaka ito na siguro ang pinakamatalinong presidente sa buong mundo. Grabe, napakasipag eh. Kasi nire-report niya yung kung anong mga nangyayari na gera eh. Wala na bang di ba? Wala na siyang trabaho eh. Wala na siyang mga big project eh. Kaya kung ano na lang yung may pwedeng mangyari, makikireport na lang siya para kunwari masipag siya. Kaya grabe, ito na ang pinakamatalinong presidente sa buong mundo. Alam mo yung mga sinasabi nito, walang pinagkaiba dun sa katatanim lang tapos aanihin agad. Putsang hirap ipagtanggol nun. Pero ipinagtatanggol pa rin ng mga taga-kabila eh. Sa bagay, konti lang sila, no? Di ba, antindi? Tapos yung langis ngayon, dahil nga nagtaasa na, magkano na? 5 pesos, 6 pesos, hanggang 10 pesos ang tinaas. O, magkano na yung diesel sa inyo? Magkano na? Patype na lang po dyan, mga kapatid, ha? Sa amin kasi, unleaded, grabe, sobrang taas na ng unleaded ngayon. Parang 10 piso yung tinaas, o 8, 7, ganyan. No, maya't maya pagbalik ko, nag-iiba yung presyo ng gasolina. Tapos, hindi pa rin magtataas yung presyo ng mga jeep. Pero, mga kapatid, tumataas na yung mga sa gasolina, no? Sasabay-sabay yan. Siyempre, pagka mataas ang gasolina, yung mga presyo ng commute, edi tataas din ang pamasahe. Di ba? Kaya ito yung mga pinagsasabi nito na sakay daw muna para makatipid. Sasabay din yan sa pagtaas. Bukod doon, ano yun? Bukod sa pagtaas niya, pati mga bilihin, mga pangunahing bilihin po sa mga palengke natin, magtataas din. O paano na yan? Ano nang gagawin mo? Sabi niya ata doon sa memes, ewan ko kung memes yun o sinabi niya talaga, na sapat pa raw ang imbak ng petrolyo o ng ating gasolina sa loob ng 30 to 60 days. Tama ba na sinabi niya yon? Parang may nabasa lang kasi ako eh. Kung mali iwan nyo na lang dyan. Pero ngayon pa lang ramdam na yung pagtaas po ng petrolyo natin. Aksyon ang pwede nyong gawin. Hindi pagpapabagsak kay BP Sara ang solusyon para sa problema ngayon. Kung ako sa'yo, BBM, sabihin mo, oy, tama na yan, tama na yan. Huwag mo ng impeachment, asikasuhin muna natin yung problema ng bansa, pagandaan natin ang mga dapat pagandaan. Ito, hindi mo lang sawayin. Hindi, wala kasi akong karapatan na magsaway dyan. Hindi ko power. Tangina na, naging pangulo, walang kwenta talaga. Simulan na ho natin ito. Galing sa Pinas News Insider. Good news mga DDS, finally breaking news kakapasok lang. Kaufman may pasabog. Trililing lagot. No, sabi ng ganun. Siguro, ang balita naman dito kay Trillanes, parang masasangkot siya ngayon. Kasi nga mukhang kasabwat siya. Di umano sa pagpapakulong kay Tatay Digong. Kumbaga tumulong siya. Ayan po ang ating panonorin at marami pang iba. Kung ready na kayo, simulan na natin ito. Yeah. Okay, ito na. Play na ho natin. Balita ang Pinoy TV, nasa description yan. Pinag-aralan na rin ni Attorney Kaufman. Okay? Itong involvement ni Trillanes dito sa ICC. Pinag-aralan ni Attorney Kaufman ang legal counsel ni former President Duterte. Ito, panoorin natin. Okay. Oh. Narito, Balitang Pinoy Yari. TV. Kaso alam nyo, ang pinagtataka ko dito, no? At pinag-aalala ko din, paano ko mapatunayan nga na si Trillanes may kasalanan din, halimbawa. O si Romualdez may kasalanan din, halimbawa.
O mapatunayan din ng Pangulo may kasalanan. O, eh nasa kanila yung kapangyarihan. Ano bang gagawin? Wala lang. Yun ang hirap eh. Kasi ang lalaki na ho ng mga ebidensya. Ang lalaki na nandiyan na ho. Nasa lamesa na kumbaga. Tapos ikaw hindi mo pa rin nakikita kalokohan. Kasi nga involved siguro, di ba? Kaya minamalikmata na malikmata ba tawag doon? Ginaganyan na lang nilang mga Pilipino eh. Tinatanga-tanga na lang tayo. Kaya nakabantay tayo. Manood po kayo lagi dito sa ating channel mga kapatid para malaman po natin ang mga katotohanan na posibleng itong ating bansa sinisindikato na. O, tuloy tayo, no? Okay. Eto na. Alam nyo, no? Ako, opinion ko ito, para sa akin, no? Mas tama yung desisyon ni Bato na magtago na lang. Oo. For me, kasi alam naman natin kapag mahuli itong si Bato de la Rosa sa ICC, kasi alam naman natin susuportahan niya ng administrasyon eh. Yes. Mahirap. Alam naman natin kung gaano ka-bias itong ICC na ito. Kapag mapunta si Bato doon, di ba? Hirap na makabalik si Bato dito. Oo nga, no? So, iniisip rin ni Bato na kapag pupunta ako sa Senado at gagawin ko yung serbisyo ko sa tao through making batas, mas hindi po ako nakakatulong doon kapag mahuli ako. Ay, oo nga. Kasi hindi na po mapagkakatiwalaan ang administrasyong Marcos when it comes to the ICC issue niyan. Okay? So, wala na sigurong pakialam si Bato na matanggal siya dyan sa Senado basta't importante hindi siya mahuli. Kasi alam naman ni Bato de la Rosa at alam ng taong bayan, pinupolitika si Bato de la Rosa. Ngayon, nabanggit ang pangalan ni Trillanes dito sa affidavit ng 18 ex-Marines. Oh. Bakit ko ba nasabi na itong mga kalaban naman ito si Trillanes? Ano dahil ito? Mas mabuti na lang. Ako, tingnan natin kung saan kung saan pupunta itong ginawa ni Trillanes ngayon. Ngayon lang ito nangyari Trillanes nag-file ng criminal complaint dito sa 18 ex-Marines. Sabi niya, orchestrated effort against him. So tingnan lang natin kasi as far as I can remember, ang sabi ng mga 18 ex-Marines, handa sila sa mga ganitong bagay. Handa nilang haharapin ito. Si Trillanes, dito natin malalaman kung totoo itong si Trillanes nakipagkita dito sa mga taga-ICC. Ito, panoorin po natin ito So, pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Yan. Dumating na si Trillanes. Tingnan nyo yung asta. Teka lang, ano bang papel ni Trillanes ngayon? Natalo. Tumakbong presidente yan, di ba? Natalo. Senador, natalo. Pangatlo na ba o pang-apat na? Kasi nag-mayor pa yan pero wala na ayaw na sa kanya ng mga taong bayan ay ng kalokal doon sa Caloocan. Ano pa bang papel niya sa gobyerno? Bakit? Di ba? Mayroon pa bang papel yan? Wala na ata Kayo ba? Dapat yan wala na, hindi na nila, ewan ko bakit itong mga dapat hindi na pinapansin niya ng mga bias media Kung may mga bias media, ba't yung pa pinagbawapansin? Wala na nga. Dahil malakas abuse. Wala na nga yan Ano pa bang niyan? Ano pa bang tungkulin niyan sa gobyerno? May tungkulin pa ba ngayon yan? Kung meron, sorry po baka mali ako. Pero kung wala na, bakit? Di ba? Masyado ng masyado ng epal No? Ang yabang-yabang nito taong ito Tingnan nyo gaano siya yung kadrama sa harap ng mga media. Morning, sir. Yan ang sa Caloocan nga hindi na pinapansin yan. Ayaw nang pansinin. Di ba? mga gusto niya yung pinapansin siya sa media. Yan ang trabaho ni Trillanes. Ang hindi ko lang ni Trillanes, no? Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, itong strategy niya ng mga ganitong bagay na ginagawa niya, matagal na niyang ginawa ito. Pero still, ginagawa pa rin niya. Alam niya sa mga ganitong bagay na ikakasira ng karir niya. Ito, ito nangangarap din to maging presidente, maging vice presidente.
na hanggang ngayon kahit nga mayor hindi na manalo-nalo Wala. kasi na-realize ng taong bayan na Baka nga pag anong tawag dyan, barangay captain, baka hindi pa rin manalo yan. Baka kagawad, matalo pa rin yan. Kahit sa tanod, baka hindi natanggapin yan. Bakit umiiksena pa rin? Yun ang aking katanungan dyan. Wala na yan eh. Hindi na yan nagtatrabaho sa gobyerno ata eh. yung ugali Paano po? Pa-comment, nagtatrabaho pa ba sa gobyerno yan? talaga nito aso. Pero ginawa pa rin niya. Ha? Pinanindigan talaga niya ang kanyang pagiging aso. Dami media oh. Wow, kininana. Naggado, media. Fine na siya. Ang sarap-sarap ng nararamdaman niya kapag pinapansin ng media. Tangina, pinagpapapansin nyo kasi, wala na nga yan eh. Ay nako. Wala. Siguro uso, trabaho lang. Ayun na, parang batang tuwan-tuwa oh. Ang puso ni Trillanes puno ng galit. Oo. Gigising sa umaga, basta iisipin niya kung paano mapabagsak ang Duterte. Parang laging ganun ang nakikita ko eh. Bawat statement laging may kinalaman sa Duterte. Di ba? Ang hirap niyan. Baka ikamatay mo na lang balang araw pag tumanda ka. Doon naman tayo lahat mapupunta no? Baka puro Duterte pa rin yung lamang ng utak mo. Hindi kaya nai-inlove ka na sa mga Duterte. Wow, dami heavy. Wow! Heavy ka, Trillanes. Wow, dami media, heavy. Ay nako, ewan ko dyan kay Trillanes. Ito, last video natin. Pinag-aralan na rin ni Attorney Kaufman. Yan. Okay? Itong involvement Tuloy-tuloy ni na tayo. Trillanes dito sa ICC. Pinag-aralan ni Attorney Kaufman ang legal counsel ni former President Duterte. Ito, panoorin natin. Okay. To grab the gun of one of the 4 policemen. Apat na araw matapos ang confirmation of charges hearing, bumisitang muli si Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman sa kanyang kliyente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. He suffers from the cold, but he has been kept warm. He has a lot of clothes, which we provided him with, and so he's been taken care of. Muling iginit ni Kaufman na mahina umano ang mga ebidensya laban sa dating Pangulo at biktima lang umano ito ng politika. Gusto ngayong busisiin ni Kaufman ang partisipasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. There's no secret about Trillanes' distaste, if I can put it that way, for the former president. He's been involved in this case right from the start. Trillanes, a known enemy of Duterte, admitting himself that he was bringing witnesses to the ICC. Ability to protect witnesses. Then, Bit-bit ang mga artikulo mula sa Philippine media. Inisa-isa ni Kaufman ang mga pahayag ni Trillanes at dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagkukumpirma sa umano'y pagtutulungan ng pamahalaan at ni Trillanes hinggil sa paghahatid ng testigo at ebidensya sa ICC. Pinag-aaralan ngayon ni Kaufman na hingin ang disclosure o paglalabas ng prosekusyon ng mga record ng pakikipag-ugnayan nito kay Trillanes. they can refuse. Then I can go before the pre-trial chamber, before now the trial chamber, should we need to, if the case gets confirmed. Nauna nang ipinaalala kay Kaufman ng Malacanang at mga abogado ng drug war victims na 2017 pa gumulong ang proseso sa ICC nang ihain ang unang komunikasyon tungkol sa mga umano'y patayan sa Pilipinas. Sa pahayag namang ipinadala sa ABS-CBN News, kinwestiyon ni Trillanes ang tila pagpapahiwatig ni Kaufman na iligal ang kanyang mga ginawa. Si Trillanes ang naghain ng supplemental communication sa ICC laban kay Duterte noong 2017, kaya natural na may ugnayan sa korte. Samantala, hindi pa malinaw kung si Kaufman pa rin ang magiging abogado sakaling tuluyang litisin ang dating Pangulo. Paliwanag niya, kinuha siya ng pamilya Duterte para sa pre-trial proceedings. Obviously, if it be decided that I stay on, and as I said, it's subject to negotiation, then I will probably stay with the same team. Yes, people think I'm getting paid bags and bags of money to represent the former president. Well, and so if I was being paid bags and bags of money, trust me, I wouldn't be going around on my bicycle. I'd be going around in a Mercedes or a Bentley or something more appropriate. Inaabangan naman ng depensa ang desisyon sa kanilang mga apela, kabilang ang issue sa detensyon at hiling na interim release ng dating Pangulo. Isang bansa ang handang kumupkup pansamantala kay Duterte. Pero nilinaw ni Kaufman, hindi Pilipinas ang tinutukoy na bansa. Pero giit niya, dapat nang pauwiin sa Pilipinas ang dating Pangulo kung mapapatunayang mahina ang kaso.
Bukod naman sa detensyon, hinihintay rin ang desisyon sa mas malaking apela kaugnay sa jurisdiksyon ng ICC. Ayon kay Kaufman, inaasahang ibababa ito anumang araw. Kapag pinanigan ang depensa, guguho ang kaso. Pero para sa mga abogado ng mga biktima, malabong kontrahin ng korte ang sarili nitong kapangyarihan. Zen Hernandez, ABS-CBN News, The Hague, The Netherlands. Dito natin malalaman yan, ha. Buti na lang na tinarbaho yan ni Kaufman. Kasi hindi po pwede yan, itong ginawa ni Trillanes. Okay? Guys, mag-comment po kayo, ha. Papasahin natin ang mga opinion ninyo sa comment section, okay? Sa mga tinalakay natin. Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan at sa mga audience ko dito, no, na bago pa lang. If this is your first time, subscribe na rin kayo sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. Libre lang mag-subscribe, walang bayad yan. Ito yung balita, panoorin natin. Iisa lang sa House Justice Committee ang tumutol sa sufficiency in substance ng ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ginawa ang boto. Si Suntay laman ang natitirang matapang dyan. Lahat dyan, payot. Matapos talakayin ng ikaapat na impeachment complaint na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Kapwa nakakuha ng 54 na boto ang 54 po, 54 po ang tumaas ng kamay. Okay? third at fourth impeachment complaints. Busod nito, pinasasagot na si Vice President Duterte sa dalawang reklamong impeachment sa loob ng 10 araw. Pero paano kung hindi sasagot si VP Duterte sa dalawang reklamo? Yan ang ko. Para sa akin, VP Sara, wag ka nang sumagot sa impeachment, yung impeachment sa House of Representatives. Kasi binigyan nila ng 10 araw si VP Sara na magpaliwanag dito sa impeachment hearing na ito. Okay? Na itutuloy ba ito o hindi? Sa akin, ang swerte-swerte naman itong mga House of Representatives na ito, itong mga congressman na ito, na papansinin pa kayo ni VP Sara. Ang swerte ninyo, sisikat lang kayo kung pupunta si VP Sara dyan. Di ba? Wala, gagawin naman nilang kangaroo court yan kung pupunta si VP Sara dyan. Pupunta si VP Sara dyan tapos gigisahin nyo? Di ba? Alam naman natin na si VP Sara, hindi yan na magigisa ninyo si VP Sara ng ganyan. Lalaban yan at lalaban. So magti-trending na naman kayo kasi look at what happened. Yung pumunta si former President Duterte dyan sa House of Representatives, hindi sumikat yung tuwad ko. Anong nangyari? Natanggal si Paduano. Natanggal si Fernandez. Natanggal si Estela Kimbo. Sinong susunod sa 2028? Good luck sa inyo. Di ba? Kaya itong mga, ako naiintindihan ko, ito si Ridon, Luistro, si Abante. Good luck sa inyo sa 2028. Mantakin nyo. Yung iba dyan, tumahimik na. Yung mahilig bumanat sa mga Duterte, yung iba dyan parang kumalma sila. Kasi alam nila, nakaka-apekto po yung banat ka ng banat sa mga Duterte na alam mo ang inyong mga constituents maka-Duterte. Di ba? Swerte ka na lang kung manalo ka pa, no? Siguro sa pera-pera dyan. Basta ako ito lang yung masasabi ko sa inyo. Si Abante, syempre si Abante, tira ng tira si Abante kasi ngayong 2028, hindi man siya part sa hindi man siguro siya part sa election. Kasi 6 na taon pa yan no? Pero yung mga congressman na mag-renew na this 2028, itahimik sila. Nagtataka ako, bakit sila tahimik ngayon na ang ingay-ingay nila the last term, 'di ba? Kasi hindi pa panahon nila sa 2025 election. Wala silang ikakabahala kasi hindi sila involved doon sa election. Ngayong 2028 na involved sila na yung tahimik ngayon. Bumaliktad na. Itong si Abante, good luck. Si Abante nga, nanalo lang kasi tinulungan ng COMELEC. Dinisqualify yung kalaban. Impeachment laban sa kanya. If she doesn't file an answer, that is considered as a denial of all the allegations contained in the complaint, and the Justice Committee will simply proceed to... Alam na namin yan. Bakit mo pa wala naman kayong nagawang mabuti dyan. Di ba? Yung inatupag nyo puro impeachment. Alam nga naman, sasagot pa si VP Sara dyan na naka-default na yung kumontra kayo sa kanya. Di ba? Useless. to hearing these impeachment complaints. Sa ginawang deliberasyon ng fourth impeachment complaint ng House panel, Miyerkules, March 4, ipinakita ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ito bakit nila ipinakita ang net worth ni VP Sara? Hindi po ito relevant sa pinagdidebatihan nila dyan sa fourth impeachment.
Fourth impeachment ba yan? O yeah, siguro fourth impeachment yan. Yan ang narinig natin. Wala pong kainaugnayan yan. Kaya nga, may sumita dito eh. May isang congressman na sumita. Bakit natin pag-uusapan ang net worth ni VP Sara? Na hindi man yan naka-attach itong net worth na pinagsasabi mo sa complaint ng impeachment na ito. Di napahiya si Ridon. Tingnan nyo. Pahiya si Ridon dito. Usal ni VP Duterte noong 2023 at 2024. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023, samantalang 88.5 Pagkatapos, si Ridon, hiningan siya na may authentication ba yan na talagang kinuha ng opisina ng ombudsman, itong SALN na ito. Wala namang pirma. Paano yan, Ridon? Kasi kung walang pirma yan, Ridon, matatawag pa rin natin itong fake news, di ba? Bago ka bumuka yung bibig mo dyan sa HOR, Ridon, siguraduhin mo muna na may credibility yung ebidensya mo. Di ba? Yan ang hirap sa inyo eh. 51 million pesos naman noong 2024. Malaki umano ang itinaas nito mula noong 2000. Ano ngayon kung malaki ang itinaas? Kung may negosyo sila. Di ba? Bakit? Ano? Ibig bang sabihin, kapag tumaas ang net worth ng isang tao ay nagnakaw na? Patunayan nyo muna na tumaas ang net worth ni VP Sara dahil nagnakaw siya. O bakit niya pag-usapan yan? Private nga yan, di dapat eh. Di ba? Hindi mo nga alam kung ano ang mga negosyo nito mga taong ito. Di ba? So, bakit mo ilalabas ang net worth ng isang tao na ililin lang na naman ang taong bayan nito na corrupt talaga si VP Sara kasi tumaas yung net worth? Wala, hindi naman sila makapagsabi na ninakaw ni VP Sara itong mga perang ito kaya tumaas ang net worth. Di ba? Yan ang hirap sa inyo. Ang dami niyong katrabahan sa buhay. 8. Inilabas ito sa pagdinig bilang bahagi ng pagtalakay sa ikalimang ground for impeachment ng fourth impeachment complaint na hindi maipaliwanag na kayamanan at hindi umano paglalantad ng lahat ng ari-arian sa SALN ng Vice Presidente. We're submitting for the record because these are public records which our colleague had actually asked for. And if we will base it from the original SALN at 2008 to the 2024 SALN, Madam Chair, it is an increase. So we leave it to the... Paano hindi mag-increase? 2008 pa yung pinagsasabi mo. Bobo ka ba rin doon? Grabe naman itong taong to. Sino hindi mag-increase niyan? 2008 pa yung kino-compare mo. Ano na ngayon? 2025? That is around 20 years ago. Di ba? Talaga mag-i-increase. Bakit mo binigyan ng malisya yan, Ridon? Okay ka talaga? Isa bagay, napatalsik ka sa panahon ni Duterte. Kaya nagkagaganyan ka. Justice Committee as to whether or not we would consider it... There was an increase of 10 As a- million pesos, Madam Chair. Sorry? From 77 million to... No, the original SALN at 2008. How much is the 2008 SALN? 18 million. 1.8. Is it 1.8 or 80? Let us say, 2008, 18 million po ang SALN ni VP Sara. Ngayon, naging 80 million na raw. After 20 years. Di ba? Million lang ang pinagsasabi natin. Yung ibang congressman dyan. Wala pa nga 1 year. Isang project yan, billion na yung SALN nila. Pinagtripan mo yung 20 years ni VP Sara na nag-increase ang kanyang SALN? Ha? Yung ibang mga congressman dyan, many to mention, ha? Sa isang proyekto lang, nag-increase ng bilyones ang kanilang pera. Ay, wag kami, Ridon, kasi ang taong bayan, hindi mo na maluloko sa mga katrabahan mong ganyan. Marunong na kami. Nagbabasa kami ng balita. Ibase mo naman ang reklamo mo o yung banat mo kay VP Sara sa facts. Di ba? Kung ikalandraka mo yung SALN ni VP Sara ng ganyan, normal yan eh. Let us say, sige, kahit nga si Abante lang siguro, i-ano natin. Kalkalin natin yung SALN ni Abante, ikukumpara natin kay VP Sara. Sige daw. Tingnan lang natin kasi ang problema ng Pilipinas, itong ugali ng Pilipino, mahilig kayong magmalinis, mahilig kayong mamintang at magmamalinis. Di ba? Tingin-tingin naman sa salamin, Ridon. Yan ang hirap sa atin eh. Mahilig tayo sa reklamo, mahilig tayong manlait ng iba, mahilig tayong manlinis, pero tayo rin naman, hindi natin tinitingnan ang ating sarili na mas madumi pa tayo sa ating pinagbibintangan. Yan ang katotohanan. Huwag na tayo magbulahan dito. Yeah? 1.8. It's 1.8 million. Do you have a copy of the SALN also of 2008? We will locate it, Madam Chair. Yan ang problema sa'yo.
hinihingan ka ngayon ng records na 2008 ni BP Sara, wala kang maibigay. So anong tawag yan? Hearsay. Propaganda. Kasi nakatingin lahat ng media. Gago ka talaga, Lidon. Wala nang naniniwala sa'yo eh. Isa naman si Cagayan de Oro 2nd District Sa Representative bagay, todo sila na bumabanat kay BP Sara kasi alam nila this is the last term of their career. Rufus Rodriguez sa kumwestiyon sa paglalabas ng SALN, gayong hindi naman umano ito kasama sa attachment ng 4th impeachment complaint. New matter is injected by our friend, Congressman Ridon, stating about SALNs of 2023, 2024. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan.